Kung di ako mabuting tao, hindi ako i-bless ni Lord ng ganun. Ang sasabihin kasi nila, pero family matters. Magmamatter pa po ba yun kung alam mo sa sarili mong wala kang ginawa? And alam yun ni Lord, kahit gaano pa ako kagaling na tao sa gymnastics, kahit gaano pa ako naghirap sa mga preparation ko, kung di ako mabuting tao, hindi ako i-bless ni Lord ng ganun. Ipinaglalaban niya na hindi daw siya i-bless ng bongga kung hindi daw siya mabuting tao. Remember po that we cannot mock God. God gives but He also takes away. Minsan yung blessing ay binibigay ni Lord, kung si Lord nagbigay ha, to test the heart of a person. Kung after ko ba siyang i-bless, ano bang mangyayari sa kanya? So obviously, hindi siya nakapasa doon sa test ni Lord. Kasi ang utos ni Lord ay utos yan to honor your parents. Hindi yan suggestion eh. Kaya nga ginawang utos kasi hindi nga perpekto ang tao. Nag-set ng rules si Lord na kahit ganito yung magulang mo, kahit ganito yung nanay at tatay mo, you still need to honor. Kasi nga, porque ba yung nanay mo o tatay mo, lasinggero, diba? Or sugalero, hindi mo na i-honor dahil ganun sila. Pwede mo naman sila, di ba, pagsabihan ng maayos, in a right way, na hindi sila madi-dishonor. So, kaya nga sinet yung rule na yan, sinet yan ni Lord na utos na yan. Kasi walang perfectong tao, nandyan na magkakamali din ang magulang dahil tao rin, di ba? Emotional ang tao eh. So, pag nasasaktan ang tao, ang tendency, makapagbitaw ng di magandang salita o makagawa ng hindi magandang bagay. Kaya nga, sinet yan ni Lord para maprotektahan at para magabayan tayo kung paano natin pakisamahan o itrato ang ating mga magulang. Kasi hindi pwedeng sasabihin na respect begets respect. Again, that is for the other people. Hindi mo pwedeng i-impose yan sa magulang mo kasi authority mo ang magulang mo. Kaya yan binigay sa'yo ni Lord para maging authority mo dito sa lupa. Baka ma-misinterpret nila yun. Sinabi nila hindi na yun magmamatter. Ang sasabihin kasi nila, pero family matters. Family is important. Ang i-clear ko is, ano yung hindi na nagmamatter? I mean, yung mga sinasabi ng tao, mga naririnig nila, yung syempre, yung family ko, kung ano din po yung pinapalabas nila, which is, hindi naman po talaga totoo. Kitang-kita natin yung ebidensya na si Chloe talaga ang nagsira ng relasyon ni Kaloy sa kanyang pamilya. Pilit niyang isiniksik yung sarili niya at wise, smart, di ba? Pilit niyang isiniksik yung sarili niya sa kay Kaloy at saka naman niya sinipa paalis yung pamilya ni Kaloy. Pero si Kaloy hindi naging matalino kasi talagang red flag yung girl na yan. Red flag talaga siya para sa mga manugang. At wag nilang sasabihin blessed sila ni Lord. Dahil kung hindi daw sila mabuting tao, hindi sila i-bless. No? Yung blessing nandyan lagi yan eh. Kahit hindi mabuting tao, may blessing talaga. Hindi lang marunong magpasalamat ang mga tao. But take note, ang blessing ay pwedeng bawiin. Ibinibigay, pwede ring bawiin ni Lord. Lalo na kung hindi tayo maayos maghawak ng blessing at wala tayong pagpapasalamat at imbis na tayo maging mabuti, ay naging mas masama pa tayo. So, ayan. Magpo-focus na ako sa sarili ko ngayon and sa relationship namin ni Chloe, and nag-move on kami. Nag-focus sa Olympics. And yung blessing na binigay ni Lord ngayon, like, sobrang hindi mo ma-explain yung ganong kalaking achievement and blessing na binigay niya. Sa pagiging arrogante niya, wala siyang planong makipagbati sa mga magulang niya. Base dito sa kwento, di ba? I know na lahat ng magulang na nasa tamang pag-iisip ha, nasa tamang emotion at tamang background, hindi magugustuhan ang ganitong klaseng pag-uugali ni Chloe. Kasi nga, rebelde at matigas ang ulo at kinakalaban at walang respeto sa magulang niya at sa magulang ng boyfriend niya. At ang intention niya talaga is to solidify, to cement yung relasyon niya kay Goldie na kasi hodang kalimutan niya at itakwil ang pamilya na nagmahal sa kanya.